Okay, once again, this is Mr. Penedro from Smartphone Doctor Cellphone Repair Training Course. So in this video, pag-usapan naman natin kung meron tayong mga repair na may kinalaman sa ayaw mag-power, okay, nagcha-charge pero ayaw naman mag-on, or nagcha-charge tapos maya-maya mag-stop yung charge, no, using our smart charger, or meron tayong nakukuhang sa screen na battery temperature error, o kaya naman mag-on or mag-off, at yung mga yun yung mga pag-uusapan natin sa video na to. Yun yung pag-aaralan natin sa video na to. So, as to that, saan kaya nanggagaling yung ganong sira? Okay? So, yung mga ganong problem, yung mga ganong sira, karaniwan nakukuha natin yan dun sa ating, kung may problema yung ating tinatawag na battery line or battery terminal line. Okay? So yung battery terminal line natin, nagkakaroon ng problem yan. Kung let's say nabagsak, nabasa, okay? At marami pang maaaring maging cause, or the battery itself is may problema na, kaya nagkakaroon tayo ng mga ganong iba't ibang klase ng sira o problem sa cellphone. So in this video, pag-usapan natin kung ano-ano ba itong mga ano yung ating battery terminal line, iba-iba yung mga itsura niya, no? Para saan ba yung mga linya ng kuryente na yan? And paano yan makakatulong yun sa pag-repair natin ng ating cellphone. Okay? So unang-unang battery or battery connector na makikita natin sa market, yung pinakasimple na lumabas, okay, yung meron lang positive at negative terminal. So yung unang-unang lumabas sa ating market, ang tawag natin is first generation na battery terminal. So dito, pagka ganito yung battery terminal, no, kung meron tayong battery terminal gito, so once na matanggal o masira o madislodge sa pagkakasolder yung battery terminal, normally, no power na yung ating phone. Okay? And then, yung ating sumunod na battery terminal, meron na tayong tatlong terminals makikita dun sa ating kabitan ng baterya. Okay? 1, 2, 3. Ito yung ating second generation. Meron tayong positive line, and then yung meron tayong yung negative, and then meron na tayong BSI. So ano ibig sabihin ng BSI? Battery. Okay. Battery status indicator or indication or information. Okay? So para saan tong pangatlong terminal na to? So itong pangatlong terminal na to, makakatulong to para malaman kung yung battery natin is naka-connect na ba, full charge na ba, discharge na ba siya, o kulang pa ba yung battery na kailangan niya. So yun yung status, tinitingnan yung status ng battery natin. So kapag itong BSI na to may problema to, normally no power yung ating cellphone. Kaya kung maalala natin, okay, maalala natin yung before kung nag-repair tayo ng mga 3 terminals na phone, para lang malaman natin kung buhay ba yung cellphone, i-connect natin yung alligator clip natin galing sa ating power supply dun sa positive terminal, and then yung black probe natin o yung black alligator clip natin, i-clip natin ng sabay dito sa positive at negative. Or sometimes, nagkaroon tayo ng jumper wire sa positive at negative, magpa-power on na yung ating phone pag kinabit na natin yung battery, no? So, yun yung ginagawa natin. And then, yung third generation, yung BSI, magiging battery ID na. So, meron tayong positive and then negative. Ito, meron na tayong ID. Okay. So, battery, saka itong BSI and battery ID. So, same sila ng purpose para malaman, ma-detect kung nandun na ba yung battery sa ating cellphone, at kung hindi naka-connect ng maayos yung phone battery natin, magkukos din yan ng problem sa
no power. So kapag hindi naka-solder na maayos yan, magkukos din ng no power yan. Pag hindi umaabot yung ID dun sa, hindi na-connect yung ID dun sa yung battery, hindi rin mag-on yan. So yan yung ating third generation. So mostly, ito ay makikita natin sa mga keypad phones. So nowadays, ang phone natin is 4G na. Okay? So sa 4G, meron na tayong 4 terminals. Okay? So 1, 2, 3, 3. So ito yung positive. Meron tayong negative. Okay? Meron tayong tinatawag na BSI. Meron tayong tinatawag na ID. Tapos ito, no connection. Okay? So nadagdagan tayo, ay not ID, temperature pala, sorry. Temperature. So nadagdagan na tayo ng isang terminal, yung temperature. So alam na natin ang ibig sabihin ng ID, no? Kapag ang di na-detect yung phone mo o hindi maayos yung pagkakabit ng battery, hindi mag-on ang phone. Yung temperature naman, o minsan may makita tayong NTC, ito ay may kinalaman sa temp or temperature. 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 So, pagka meron tayong nakukuhang battery temperature too high, battery temperature too low, okay, may chance na yung ating battery pack ay nagiinit. So, kapag nagiinit yan, okay, at ma-sense ng ating phone na nagiinit yung battery, isa-shutdown niya or ito-turn off niya yung phone. Okay? And then, dun sa ID naman, okay, magkakaroon ka ng problema, hindi mag-on, mag-charge ng konti, tapos biglang mag-stop yung charging, or mag-on siya, and then mamamatay, on and off. Dun sa temperature naman, minsan mag-on siya pansamantala, tapos maya-maya, ilang segundo lang lalabas na yung temperature error. Okay? So, ito yung ating fourth generation na battery terminal. And then, finally, yung meron ngayon sa market, yung mga latest na phone, yung tinatawag natin na 5G. Okay? Gawin ka na lang 4 na wire, 4 na line. So, meron tayong positive, meron tayong negative, and then, yung ating BSI or temperature, yung ating temperature, ang tawag natin dito ngayon ay clock. And then, yung ID, ang tawag natin ngayon dito ay data. So, ibig sabihin, itong dalawang line na to is directly detected by the CPU using yung tinatawag natin na I2C protocol. No? Ito yung protocol para mag-communicate yung ating battery terminal saka yung ating processor. Yung line na yan, yung clock and data na yan. So, yung tong clock, this is with malalaman dito kung may problema sa temperature. And then yung data, ito yung malalaman kung merong problem sa identification ng battery. Kaya nga, mapapansin natin sa mga repair, sa mga iPhone, ang ginagawa is nililipat yung motherboard ng battery doon sa bagong biniling battery kasi yung mismong board na yan, no, meron niyang serial or meron siyang data na naka-store doon sa IC, doon sa strip, doon sa board na yan. Kaya nga ang tawag natin sa mga battery ngayon is smart battery. Kasi meron siyang board doon, nakikipag-communicate siya doon sa ating cellphone, sa ating CPU para malaman yung status ng battery natin through that line, yung I2C line na yan. No? So, ganoon yung dapat nating matutunan when it comes to the problem of
power on, mag-charge ng konti, nagre-restart. Okay? It is because ito yung isa sa mga nagiging cause ng problem na ganyan. Okay? So, kailangan i-check natin yung line ng ating battery terminal. If there is something, kung may problema diyan sa linya ng mga yan. Okay? So, with that, I invite you, meron akong ino-offer na 5 days cellphone repair training for beginners. So isa ito sa tinuturo ko sa ating cellphone repair training kung paano mag-analyze o matutunan yung mga iba't ibang pyesa ng mga cellphone kung paano sila nag-work. Okay? So aside from that, dun sa 5 days training natin, meron tayong module na sinusunod. Yung first module natin is check-up method kung saan matutunan natin yung mga iba't ibang tools and equipment na ginagamit ng isang cellphone technician, no? Kung mag-start ka ng ano ba yung mga kailangan mong tools and equipment, and also matutunan mo kung paano gamitin yung mga tools na yan. Kung never ka pa nakapaghinang, never ka pa nakahawak ng tester o nakagamit ng power supply, tuturo yan sa'yo. So, at marami pang iba. And then on the second day, ang tawag natin doon is diagnostic method. So sa diagnostic method, isa ito sa tinuturo natin yung paano mag-analyze o magbasa ng schematic diagram, paano ba nag-work yung mga pyesa sa cellphone, at marami pang iba. Okay? Sa third module natin yung tinatawag na surgeon method. Sa surgeon method, dito naman yung skills training natin. So paano ba tayo maghinang, paano ba magpalit ng mga pyesa, mag-revolve ng mga IC. So yun yung ituturo natin sa ating module 3, and sa module 4 ay yung ating software, no? Sa software, tuturuan kayo paano mag-program ng cellphone, mag-format, magtanggal ng mga password like Google account, pattern lock, at marami pang iba. So yun yung mga pinag-aaral natin sa ating 5 days training. So if you are a beginner or never ka pang nakahawak ng panghinang or never ka pa nakahawak ng soldering iron, pero gusto mo magtayo ng sarili mong cellphone repair business o mag-start ng sideline business repairing cellphone, this training is for you. So if you are interested, send me a PM, and then pag-usapan natin kung paano kita matulungan sa training mo. So once again, this is Mr. Pineda from Smartphone Doctor Cellphone Repair Training Course. Have a great day, everyone. Bye.